Lagi niya akong tinatakot na lalayasan niya ako. Hindi ko na makikita ang baby namin dahil kahit anong mangyari, sa kanya lang daw si baby. Hello Kuya Dan, ako po si Arnold, 28 years old mula sa Tagbilaran City, Cebu. Isa po akong first time dad. 10 months pa lamang po ang baby nika namin ng live-in partner ko na si Claire. Hindi naman ako gwapo, medyo mataba po ako at napapanot na. Pero ang lala kong awayin at pagdudahan ako ni Claire. Akala mo talaga pang Piolo Pascual ang kapugian ko eh. Hindi ko naman alam dito sa live-in partner ko na si Claire kung bakit sobrang dalas niya akong awayin at pagdudahan sa kahit anong bagay. Dati pa naman may mga maliliit na away na kami. Pero pansin ko ngayon, lumalala na talaga. Kuya Dan, ang ginawa ko para siguraduhin sa kanya lang na wala akong ginagawang masama at kalokohan ay hinahayaan ko siya na ma-access lahat ng social media accounts ko. Ayun, hinanap niya ang mga past kalandian ko. Out of nowhere, minsan, ibabato niya sa akin ang mga nabasa niya ng mga old convos at aawayin na ako. Kahit ilang beses kong ipaliwanag sa kanya na tapos na yun lahat at past na at wala na kaming magagawa, hindi pa rin siya tumitigil at kung saan-saan mapupunta ang usapan namin. Kadalasan, naayos naman at nadadala sa usapan, pero ako pa rin dapat ang mamimilit na magkaayos kami kahit hindi naman ako ang nagsimula ng away. Kahit Discord ay chinecheck niya kasi baka raw may kalandian ako. Tapos, Kuya Dan, gusto niya ako ngayon mag-resign sa work dahil naging kalandian ko raw ang katrabaho ko. Binabasa niya rin kasi yung mga work-related messages ko sa laptop ko, tapos nakita niya na nakamute yung girl na pinagseselosan niya. Walang kahit anong landian siyang nabasa doon. 100% lahat about sa work. Yes, inamin ko naman na mali na minute ko yung babae na katrabaho ko na yun sa kadahilan ng ayoko makita niya na may mag-pop up sa notification ko kung may concern man sa akin. Nagalit na kasi siya doon before dahil nagko-comment yon sa mga IG story ko. Alam mo sabi ni Claire sa akin, Kuya Dan? Micro-cheating daw yung pag-mute ko. Kaya humantong na naman sa malaking away ang simpleng tamang hinala ni Claire. Hawak mo ang aking kamay, pag-ibig mo'y walang kapantay. Sa piling mo, mundo'y nag-iba. Paulit-ulit mong pinibigas, mahal kita. Pagmamahal ko sa'yo'y walang hangganan. Panaginip ko, ikaw ang laman. Umiikot ang ating mundo hanggang nawala't nagbago. Wag ka naman lumaya. Hindi ako bibitaw sa'yo. Wag sigaw ng puso ko. Sa'yo ako'y hindi susuka. Mahal ka. Naririnig mo ba ako? Alam mo po, Kuya Dan, every return to office or RTO, need ko mag-send ng video kay Claire ng workplace ko. Kung sinong katabi ko, katapat ko, kasabay ko sa elevator, sa lunch, pati pagbanyo ko. Kahit tumatae, pag natagalan ako sa banyo, minsan sinasabi niya na may kasex na raw ako. Ganun po siya kapraning, Kuya Dan. Kung hindi rin siya kontento sa pag-video ko, sobrang magagalit siya.
Ewan ko kung napapansin na ng mga katrabaho ko ang ginagawa ko kasi lahat ng pag-video ginagawa ko ng patago. Tapos sa house chores, madalas ako naman ang gumagawa dahil minsan, pag-uwi niya, matutulog siya para magpahinga. So, ako magluluto or bibili ng food. Maghuhugas ng plato at baby bottles. At wala naman ako reklamo sa lahat ng yon. Gusto ko rin naman yon at para hindi niya na rin ako awayin. Pag ginigising ko siya para paliguan yung baby namin, sobrang pahirapan talaga. Minsan magagalit pa, taawayin ako. Minsan, mag-aalas 12 ng gabi, hindi pa napapaliguan yung anak namin. Inaaway niya rin ako dahil mas kilala raw ako ni baby kaysa sa kanya. Ako kasi ang nagpapatulog sa baby namin kaya ako lagi ang katabi. Siya, imbis matulog, nagsi-cellphone lang naman tapos aawayin ako kinabukasan dahil puyat siya at na-late sa work. Kaya pagdating sa bahay galing work, matutulog na muna siya. At kasi, Kuya Dan, may 2 to 3 days work from home ako kaya mas nakakasama ko ang anak namin. Pag weekend, imbis na heavy chores day and errands day, hahayaan ko lang siyang matulog and ako ang gagawa ng lahat. Ako lahat ang naglalaban ng damit namin. Okay lang naman sa akin kasi madali lang naman para sa akin tapos ipapalaundry na lang pag masyadong hapon na or maulan. Pag natuyo lahat ng damit, Kuya Dan, matatambak lang sa sampayan kasi hindi niya magawang tupiin. Gusto ko, ako na lang magtutupi pero ayaw niya yung way ng pagtutupi ko and gusto niya yung tulad ng sa kanya. Napapangitan ako sa pagtutupi niya pero hinahayaan ko na lang. Kaso, matatambak lang talaga. Pag kukuha ako ng damit sa cabinet, gusto niya perfect pa rin yung ayos. Ang kaso mo, nahihirapan ako kumuha dahil nga ang pangit ng way ng pagtutupi niya. Kaya ayun, away na naman. During away, Kuya Dan, lagi niya akong tinatakot na lalayasan niya ako. Hindi ko na raw makikita yung baby namin dahil kahit anong mangyari, sa kanya lang daw si baby hanggang 7 years old. Sinasaktan niya ako physically. Minsan kahit hawak ko na si baby, hindi pa rin siya tumitigil na hampasin ako. Hindi ako gumaganti in any way. Hinahawi ko lang siya minsan at napapalakas yung hawi ko kaya nasasaktan siya. Sobrang haba pala kung lalahatin ko pero yan na lang muna. Inopen ko na sa kanya na try namin magpa-therapy or counseling, baka kasi dahil ito sa postpartum. Pero ayaw niya dahil pangbaliw daw yun. Minsan napapaisip na lang ako kung okay lang bang tiisin lahat ng to. Ayoko rin naman ng broken family dahil doon ako nanggaling. Ayokong mangyari sa anak ko ang mga nangyari sa akin. Ano bang dapat kong gawin? Muli, maraming salamat Kuya Dan sa pagbabasa ng aking sulat. Ang kwentong ito ay kwento ni Arnold. Sa bawat pagpatak ng oras, hindi hahayaang masayang ang bawat sandali. Tangi kong hangad ay lagi kang mapangiti. Alam kong panalangin ko'y naririnig. Minsan ay mapait ang tadhana, pilit tayong pinaghihiwalay. Ngunit kahit anong mangyari sa atin ay sana huwag mong kalilimutan. Kahit paulit-ulit, kahit anong pasakit titisin, huwag ka lang mawawala sa piling ko. Kahit na anong unos ay kakayanin para sa'yo
mahal ko hanggang sa huli. At yan nga po ang storya na pinadala sa atin ni Arnold dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Arnold, maraming salamat sa pagtitiwala na sa akin i-share, no, sa amin dito, mo i-share itong kwento mo about sa iyo at sa iyong ka-live-in partner na si Claire. So, punta na ako doon sa punto mo na baka nga ito ay postpartum, no? O yung nangyayari sa babae pagkatapos ng mga anak. So, meron siyang mga nararamdaman, meron siyang mga naiisip, no? Nade-depress siya, na-anxiety siya, nag-shiver siya. Base dito sa mga nabasa ko, no, ang postpartum ng isang nanay, tumatagal ng up to 6 weeks pagkatapos niyang mga anak. Pero may mga instances na inaabot ito ng buwan or taon, no? So, hindi lahat pare-pareho ng period na mararamdaman nila ito. So, ang the best dito, Arnold, samahan mo pa rin ang iyong ka-live-in partner na makapagpa-check, no, sa professional. Kasi nabanggit mo na parang against siya dun sa idea na yon, pero this is a challenge for you, no, na habaan mo pa yung pasensya mo at mangunawa mo. Kasi hindi biro itong pagkakaroon ng postpartum, no. Meron ako mga kakilala, even family members ko, naka-experience nito. So, try nyo munang linawin yung area na yon, no? Kasi, again, para din to sa pamilya mo, no? Kasi nabanggit mo na ayaw mong mag-end up kayo as a broken family, katulad ng pinagdaanan mo. So, siguro in general, ang mapapayo ko sa'yo, Arnold, mas lawakan mo pa yung pasensya mo or mas habaan mo pa yung pag-intindi mo. Kasi, hindi naman magiging ganyan yung reaction sa'yo nung ka-live-in partner mo, lalong-lalo na kapapanganak pa lang niya, kung kung wala talagang mali, no, sa nangyayari or walang nangyaring baka sobrang traumatizing for her or sobrang naging malaking kasalanan mo. Kasi may nabanggit ka, no, na parang meron siyang nakikita or may na-experience siya dati before sa relationship ninyo. So, kailangan nating i-clear out yun, no, para talagang ma-address natin itong nagiging pagbabago sa behavior ng iyong ka-live-in partner. So, make sure lang din, Arnold, no, syempre magbabatay ako dito sa sulat na pinadala mo, pero you just make sure na wala ngang micro-cheating na nangyayari, no, katulad nung nabanggit. Kasi yung pag-mute, no, yung ayaw mong makita yung notification nitong babaeng medyo pinagdududahan na ng ka-live-in partner mo, may something may something na bakit ayaw mo siyang makita, dahil mag-aaway kayo. Pero kasi kung wala ka talagang tinatago, kahit yung mga ganun kaliliit na details, hindi mo na siya dapat gawin, no? Kailangan mo lang i-explain mo ng mas maayos, mas malumanay, no? Huwag kang papatol, huwag mong sasabayan, magbigayan kayo sa galit, sa inis na nararamdaman. Pero kailangan mong i-assess din yung sarili mo na wala nga bang micro-cheating na nangyayari? Wala nga bang mga maliliit na white lies na, alam mo yun, napapalampas ko dahil nga iniiwas ko na baka magalit siya sa akin, baka ganito yung mangyari. So, I think kailangan mo pa rin i-assess yung sarili mo, no, yung mga activities na ginagawa mo. Kasi, alam mo, feeling ko at this point, lahat ng posibleng maging tulong or makatulong na sa sitwasyon ninyo, lalo-lalo na sa sitwasyon ng asawa mo, feeling ko kailangan ninyong buuhin, no, para kahit papano malampasan ninyo to. Kasi 10 months pa lang yung baby ninyo, no, so batang-bata pa. And I think kung nagmamahalan naman kayo, masyadong maaga ito para ito yung maging signal na tama na, itigil nyo to or mag-ayawan na kayo. Marami pang pwedeng gawin, katulad nga nung pagpapacheck, no? Kung kailangan ng makakausap or laging kasama ng asawa mo, baka pwede kang humingi ng tulong sa family mo or sa family niya, no? Kasi crucial talaga yung gantong stage ng pagkatapos manganak ng isang nanay, no? Kasi maraming nagbago sa katawan nila. Marami silang mga nararamdaman na hindi naman nila naramdaman dati. So, kasi doon pa lang sa parang sobrang nagiging protective siya sa'yo or alam mo yun, sobrang nagsiselo siya kahit na
yung pagkaka-describe mo sa sarili mo, parang sure na sure ka naman na wala namang magsiselos. Wala ka naman dapat ikaselos. Pero, di ba, may something dun sa ugali na yun Hindi yun basta-basta nagiging ugali ng isang girl. Lalo na kung confident siya na, hindi, wala talaga to. Ako lang talaga tong mahal nitong taong to, or wala tong ibang nakakausap, or kahit man lang nakaka-small talk. So, yun lang Arnold, no? So, again, magpa-check. Kung kailangan ng tulong galing sa pamilya, wag mahihiya, no? Kaya sila nandyan para talaga tulungan din tayo. Lalo na sa mga early stages ng buhay natin na hindi pa tayo familiar. Katulad mo, first time dad, first time mom, no? So, humingi ng tulong kung kinakailangan. And i-assess mo yung sarili mo. Kailangan, kumbaga, mas confident ka na wala ka talagang dapat ipag-alala, babe. Tanggalin mo na sa isip mo lahat ng pandududa na yan kasi walang ganyan, no? Assurance. Bigyan mo siya ng assurance, Arnold. Yun lang, and good luck. Maraming salamat again sa pagtitiwala mo dito sa ating programa. Kaya rin, kung meron kayong mga kwento na gustong i-share dito sa ating munting programa, padala mo lamang yan sa aking Facebook account, Dan Capucion, o kaya sa aking TikTok account, @dadanthology. At babasahin natin yan dito. Sisikapin natin bigyan ng kahit papano payo or advice na pangkaibigan lamang. Alam mo yun? Usap-usap lamang tayo. Again, maraming salamat. Kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye.